tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang makasaysayang hakbang sa medisina ang naitala matapos simulan ang pagsubok sa tao ng kauna-unahang bakuna sa buong mundo na idinisenyo gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ang makabagong bakunang ito na binuo ng mga siyentipiko mula sa University of Cambridge ay idinisenyo upang labanan ng iba't ibang uri ng virus at tuluyang maiwasan ang mga susunod na pandemya na maaring magdulot ng malawakang krisis sa kalusugan sa daigdig. Ang bagong bakunang ito ay sadyang ginawa upang gumana laban sa lahat ng uri ng coronavirus. Kasama rito ang lahat ng kilalang variant ng COVID-19 pati na rin ang mga virus na kasalukuyang matatagpuan sa mga hayop na may potensyal na lumipat sa tao at magsimula ng bagong pandemya. Sa pamamagitan ng AI, nilalayo ng mga eksperto na magkaroon ng pangmatagalang proteksyon laban sa mga nagbabagong banta ng virus sa ating kapaligiran. Karaniwan ang mga bakuna ay ginagawa lamang kapag mayroon ng kumakalat na bagong uri ng virus na nangangahulugang palagi tayong huli sa pag-aksyon. Dahil mabilis magbago ang anyo o mag-mutate ang mga virus tulad ng trangkaso at COVID-19, mabilis ding nawawala ng bisa ang mga lumang bakuna. Ngunit sa bagong teknolohiyang ito, layo ng mga mananaliksik na unahan ang pagkalat ng mga sakit bago pa man ito maging isang ganap na krisis. Ayon kay Professor Jonathan Haney mula sa University of Cambridge, palagi tayong nahuhuli sa karera laban sa mga virus. Kaya naman ang kanilang layunin ngayon ay lumampas sa kasalukuyang takbo ng panahon upang maprotektahan ang sangkatauhan laban sa mga bagong pagsiklab ng sakit. Ang hakbang na ito ay tinuturing na isang malaking pagbabago sa paraan ng paghahanda ng mundo laban sa mga hindi inaasahang pandemya sa hinaharap. Paano nga ba ito gumagana? Sa tradisyonal na paraan, ang bakuna ay nililikha mula sa kasalukuyang strain ng isang virus. Subalit sa proyektong ito, kinuha ng mga mananaliksik sa Cambridge ang mga kilalang genetic code mula sa iba't ibang uri ng coronavirus na naitala ng mga surveillance program. Ang mga genetic code na ito ang nagsisilbing manual ng buhay na sinuri ng husto ng artificial intelligence upang makahanap ng solusyon. Gamit ang makapangyarihang pagsusuri ng AI, nagawa nitong magdisenyo ng isang tinatawag na super antigen. Ang super antigen na ito ay may kakayahang sanayin ng ating immune system upang makilala at labanan ang buong pamilya ng mga coronavirus. Nangangahulugan nito na kahit magbago ang anyo ng virus o may bagong impeksyon na nagmula sa hayop at lumipat sa tao, handa pa rin ang ating katawan na depensahan ang sarili nito. Ang mga antigen ang pinakamahalagang bahagi ng anumang bakuna dahil ito ang itinuturo sa ating immune system na dapat atakihin at puksain. Binigyang diin ni Professor Haney na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang antigen na buong idinisenyo ng AI ay aktwal na nasubukan sa mga tao. Ayon sa kanya, ang kakayahan ng teknolohiyang ito ay patuloy na nanggugulat sa kanila dahil sa kahangahangang tulong nito para sa sangkatauhan. Kasalukuyang nasa maagang yugto pa lamang ang pananaliksik na ito, ngunit nagpapakita na ito ng magagandang senyales. Sa unang bahagi ng klinikal na pagsubok, 39 na katao ang nilahukan upang alamin kung ligtas ba ang bakunang ito para sa kalusugan ng tao. Ang unang hakbang na ito ay napakahalaga upang matiyak na walang masamang epekto ang bagong teknolohiya bago ito ipamahagi sa mas malawak na populasyon sa iba't ibang bansa. Kasunod ng unang pagsubok, isang pangalawang pag-aaral na lalahukan ng humigit kumulang 200 katao ang isasagawa sa lalong madaling panahon. Ang layunin naman ng susunod na yugtong ito ay mas maunawaan kung gaano kaepektibo ang bakuna sa pagsasanay sa immune system ng tao. Dito masusukat kung sapat ba ang lakas ng depensang nalilikha nito upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng iba't ibang mapanganib na coronavirus. Batay sa mga detalyeng inilathala sa kilalang Journal of Infection, ang epekto ng bakuna sa immune system ng mga unang sumubok ay inilarawan bilang katamtaman o modest. Gayunpaman, ang resultang ito ay nagdulot pa rin ng labis na pananabik at sigla sa komunidad ng mga siyentipiko. Ang katotohanang gumana ang disenyo ng AI sa totoong tao ay sapat ng patunay na may malaking potensyal ang bagong pamamaraang ito sa medisina. Ayon kay Professor Saul Faust na siyang nanguna sa ilan sa mga pagsubok sa University of Southampton, ang disenyo ng AI ay tiyak na may malaking potensyal at tunay na kapana-panabik.
Ipinaliwanag niya na ang teknolohiyang ito ay mas mahusay sa pagdidisenyo ng mga bakuna para sa mga potensyal na pandemya, lalo na sa mga panahon na mabilis at patuloy na nagbabago ang anyo ng mga virus upang makaiwas sa mga lumang bakuna. Hindi lamang sa coronavirus nakatuon ang pansin ng mga mananaliksik mula sa Cambridge. Sa katunayan, kasalukuyan na rin silang bumubuo ng iba pang magkakahiwalay na bakuna gamit ang parehong teknolohiya ng AI upang labanan ang pana-panahong trangkaso o seasonal flu. Layo nilang makalikha ng isang universal na bakuna sa trangkaso na hindi nakakailanganing baguhin o i-update taon-taon tulad ng ginagawa natin sa kasalukuyan. Bukod sa karaniwang trangkaso, nagsasagawa na rin ang koponan ng pananaliksik sa mga hayop para sa bakuna laban sa H5N1 bird flu. Ginagawa ito bilang paghahanda sakaling ang virus na ito, na kasalukuyang pumipinsala sa populasyon ng mga ibon sa buong mundo, ay biglang magbago at maging isang ganap na pandemya sa tao. Ang maagang paghahandang ito ay maaaring magligtas ng milyon-milyong buhay kung sakaling sumiklab ang krisis. Kasabay nito, pinag-aaralan din ang pagbuo ng bakuna laban sa viral hemorrhagic fevers, kabilang ang mapanganib na Ebola virus. Ang kasalukuyang paglaganap ng sakit sa Democratic Republic of Congo ay sanhi ng isang partikular na uri ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna hanggang ngayon. Dahil dito, ang paggamit ng AI ay nagbibigay ng bagong pag-asa upang mabilis na makagawa ng solusyon para sa mga nakamamatay na sakit na ito. Nagpahayag din ng kanyang opinyon si Professor Andy Pollard, ang direktor ng Oxford Vaccine Group na hindi direktang kasama sa pag-aaral. Ayon sa kanya, ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng mga kapansin-pansing katibayan sa mga pananaliksik sa hayop. Sinabi niya na kamangha-mangha ang mga nakuhang datos at walang sino man ang makakapagsabi noon na magagawa nating makabuo ng ganitong uri ng tugon mula sa ating immune system gamit ang AI. Gayunpaman, binigyang diin ni Professor Pollard na ang tunay na pagsubok ay nakasalalay sa magiging resulta ng mga pag-aaral sa tao. Ang immune system kasi ng tao ay lubhang naiiba sa mga daga sa laboratorio dahil ang ating katawan ay nahubog na ng maraming taon ng iba't ibang uri ng impeksyon. Kaya naman, mahalagang masubaybayan ng maigi ang bawat yugto ng klinikal na pagsubok upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito. Sa mas malawak na pananaw, naniniwala ang mga eksperto na ang artificial intelligence ay magiging isang malaking game changer sa larangan ng pananaliksik sa bakuna. Ang mga tool ng AI ay may kakayahang hulaan kung paano tutugon ang immune system sa isang partikular na bakuna. Dahil dito, mas magiging mabilis ang proseso ng pagbuo ng mga bagong gamot na sa huli ay magliligtas ng napakaraming buhay sa buong mundo mula sa mga sakit. Ayon naman kay Professor Marian Knight, ang Scientific Director ng National Institute for Health and Care Research, ang tagumpay ng pagsubok sa AI-designed superantigen na ito ay isang napakahalagang hakbang pasulong. Ipinapakita nito ang ating kakayahan na magbigay ng malawak at pangmatagalang proteksyon laban sa mga virus. Ito ay nagbubukas ng bagong pinto para sa mas ligtas at mas mabilis na pag-unlad ng medisina sa hinaharap. Maging ang Science Minister ng United Kingdom na si Lord Valance ay nagpahayag ng pagmamalaki sa tagumpay na ito ng siyensya sa kanilang bansa. Sinabi niya na ito ay isang mahusay na halimbawa ng pagsasama ng husay sa pananaliksik at ng teknolohiya ng AI upang makabuo ng mga bagong paggamot. Dahil sa mga positibong resulta ng unang pagsubok sa tao, maaari nitong mapabilis ang pagpapalaganap ng mga bakuna para sa kapakinabangan ng lahat. Sa kabuuan ng pag-unlad na ito ay nagpapatunay na ang artificial intelligence ay hindi na lamang isang teorya, kundi isang makatotohanang katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng pandaigdigang kalusugan. Sa tulong ng makabagong teknolohiyang ito, mas nagiging handa ang mundo laban sa mga hindi nakikitang banta. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga pinakabagong balita at ulat sa kalusugan at siyensya dito lamang sa ating programa.